kadalasan ang atin pong mga hinahangad ay mga bagay lamang na pansarili. Well, that's the nature ng tao. Kahit tayo pong mga mananampalataya, sometimes or there are times that we are guilty na naghahangad tayo ng mga bagay na para lamang sa ating sarili. But the question na dapat pong masagot ano po ba yung ating mga hinahanap sa buhay? Anong halaga ng mga hinahanap po natin sa buhay? Anong halaga ng mga pinagsusumikapan po nating makamtan? Na sa buhay po ay meron tayong dapat na hinahangad ng lubos na handa dapat po tayong ipagpalit ang lahat, makamtan lamang po natin ito. Ano po yun? Yun po ay yung katuwiran na siyang atin pong pag-aaralan. Ang mundo po natin ay nakaranas po ng napakaraming uri ng taggutom na siyang sumira sa maraming lugar, maraming bayan, pumatay ng maraming tao. Unang-una po dito yung The Great Famine na naganap noong 1315 to 1317 at sa pamamagitan lamang po ng taggutom na ito ay tinataya na umabot sa 10 to 25% ng population ng Europe, especially yung Northern Europe, ang namatay. And nasundan po ito ng Bengal famine during 1943 sa India na pumatay ng mga nasa 2 hanggang 3 milyong tao dahil sa taggutom at karamdaman. Then, meron rin pong naging taggutom sa Soviet Union. Ito po yung Russia, kasama pa po dito ang Ukraine at that time, na pumatay po ng halos 5 hanggang 7 milyong tao. And then, nariyan po yung Ethiopian famine na pumatay ng mga nasa 400,000 to 1 million people died because of famine. Ang dahilan naman po nito ay dahil sa mga tagtuyot, civil wars, at ilang mga government policies na nagdulot ng kakulangan sa pagkain. How about China? They also experienced famine during 1959 to 1961 na umabot sa 15 to 45 million people ang namatay dahil sa taggutom and malnutrition. And even Korea, lalo itong pong North Korea ay communist country ay dumanas rin po sila ng taggutom during 1994 to 1998 and estimated po na 240,000 to 3 million ang binawian ng buhay dahil sa taggutom at malnutrition. Na itong mga bagay na ito ay binanggit ko po upang makita po natin yung diin po ng ating Panginoon when He talked about hunger and thirst. Hindi lamang po ang mga tao po nung panahon sa panahon ng taggutom ay they become desperate na ang pagkain ay sobrang halaga sa mga tao na handa nilang ipagpalit ang lahat para lang makakuha sila ng pagkain. Dahil pag hindi sila nakakain, sila ay mamamatay. Kaya ganun na lamang po ang pagsusumikap ng mga tao even until today. May mga lugar pa rin sa panahon po natin ngayon kagaya ng Africa na ang mga tao is so desperate na makakuha ng pagkain to the point na putik, gumagawa sila ng cookies gawa sa putik para lamang mapunan yung kanilang gutom. And even meron akong nakita na umiipon sila ng lamok at yun ay kanilang iniluluto, ginagawa nilang pagkain para lamang mapunan ng kanilang kagutuman. So, maaring sa atin po, sa panahon natin ngayon, dito sa Pilipinas, hindi po tayo nakakaranas ng matinding tagutom. Bagamat siguro nung mga bata-bata tayo, yung ating mga magulang ng mga bata-bata sila ay nakaranas sila na yung iba nagdidildil ng asin, inuulam may toyo, o kung ano-ano pang mga pamamaraan para mapunan ng kagutuman, but we have never experienced to the point na mamamatay na tayo kasi wala talaga tayong makain. So, kaya alam niyo yung mga tao po in ancient time,
mas marami pa po sila, mas naiintindihan nila yung impact ng famine, ng taggutom dahil sa mga karanasan pong ito. And in relevance sa atin pong pag-aaralan, ito po yung nais ipakita ng ating Panginoon about this beatitude, katangian ng mga pinagpala. Nauna po dyan yung verse number 3, pinagpala yung mahirap sa spirito, pinagpala yung mga tumatangis, pinagpala yung mga mapagkumbaba, at dito naman po, tinutukoy sa ikaapat na beatitude, pinagpala silang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. At yung hunger and thirst na tinutukoy ng Panginoon dito was actually desperation. Sang kalagayan na handa kang ipagpalit ang lahat, makamtan mo lamang. At yan ang sinasabi ng atin pong Panginoon. Now, hunger and thirst are both words of necessity. So, unang-unang may kita po natin dito on this verse is the seeking, yung paghahanap, yung pagsusumikap, yung pagiging desperado na makamtan ang isang bagay. And Jesus was making a paradoxical statement that the truly blessed people are in need. Tatandaan po natin ang Beatitudes po, the way Christ presented it sa mga tagapakinig niya, He presented it in a form of paradox. Po ba yung paradox? Ito yung mga kapahayagan na kaiba sa common logic. Like for example, sa mundong ito, ang maging mahirap ka is not to be blessed. Hindi pinagpala pag mahirap ka. But Christ said on verse 3, "Blessed are the poor in spirit." And then another statement, sabi ng ating Panginoon, "Blessed are they that mourn." Masaya, pinagpala sila ng mga tumatangis. So sa mundong ito, pag ikay tumatangis, parang ibig sabihin niya kaya ka tumatangis kasi merong masamang pangyayari nangyari sa iyo, merong hindi katanggap-tanggap na karanasan kang naranasan sa buhay. But Christ said, "Blessed are they which mourn." Of course, the mourning na tinutukoy ng ating Panginoon dyan ay yung pagtangis dahil sa spiritual bankruptcy. And then, dito naman po mga kapatid, pinagpala silang mga nagugutom at nauuhaw. Di ba kabaliktaran? Ang mga tao na nakaranas po ng taggutom nung unang panahon na hanggang sila'y namatay na lamang, they thought na dahil sa taggutom na ito, dahil sila'y walang makain, wala silang mainom, sinumpa ang kanilang buhay. And that's the thing na ine-emphasize dito ng atin pong Panginoon. It's a paradox na ang mga tunay na pinagpalang tao ay silang mga nangangailangan, silang mga lubhang nangangailangan. Hindi lang basta nangangailangan. Alam niyo, hindi lamang po ito cravings. Yung hunger and thirsting na tinutukoy dito ng Panginoon is not just cravings. Ano po ba yung cravings? Ito yung meron ka lang na-miss na kainin na gusto mong matikman. You are not actually hungry, pero naghahanap ka lang ng pupuno doon sa iyong cravings. At tinutukoy dito ng ating Panginoon is not just cravings but desperation for righteousness. It means that you are willing to exchange everything just to satisfy this need. So can we go to Genesis chapter 47 so we can have a good picture ng taggutom o ng desperation na tinuturo ng ating Panginoon. Genesis 47, a record during the days of Joseph na nagkaroon po ng matinding tagutom sa buong lupain, not just in Egypt, but in all the land of Canaan. Verse number 13, "And there was no bread in all the land, for the famine was very sore." Now, I believe na ang writer po ng Bible was not just being exage sa kanya pong kapahayagan. Hindi po ito mga kapatid pambobola o pagpapalaki lamang ng kanyang sinasabi. But this was real. The famine was very sore. Napakatindi ng tagutom, so that the land of Egypt and all the land of Canaan fainted by reason of the famine.
And then verse 14, and Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt and in the land of Canaan, for the corn which they bought, and Joseph brought the money into Pharaoh's house. So tandaan po natin na sa panahon pong ito, tanging Egypt lamang ang meron pong imbak ng pagkain. Yun po ay dahil sa karunungan na rin na ibinigay ng Diyos kay Joseph when he was asked by Pharaoh to interpret his dreams. Ipinaliwanag ni Joseph na merong 7 taon na darating ng kasaganahan. And then merong 7 taon ng taggutom na yung taggutom ay sobrang lala na hindi mo na maaalala yung 7 taon ng kasaganahan dahil sa tindi ng 7 taon na taggutom na darating. Kaya ang naging counsel ni Joseph ay maglagay kayo ng isang tao na may karunungan who will manage yung mga resources ng Egypt na mula doon sa 7 taong kasaganahan ay mag-iimbak ng ah ng pagkain upang pag dumating ang 7 taon ng taggutom ay merong pagkain na mahuhugot. Kaya this time po, tanging Egypt lamang ang mayroong imbak ng pagkain at ang mga tao ay pumupunta kay Joseph upang bumili ng pagkain. And then on verse 15, nung naubos na yung pera ng mga tao para makabili ng pagkain, sabi dito ng Bible, and when money failed in the land of Egypt and in the land of Canaan, all the Egyptians came unto Joseph and said, give us bread, for why should we die in thy presence? For the money faileth. Tingnan niyo yung kanilang desperation. Bigyan mo kami ng makakain, ng tinapay. Bakit kami mamamatay? Wala na kaming pera. Verse 16, itong naging conditions ni Joseph in giving them food. Give your cattle, and I will give for your cattle if money fail. Kung wala kayong pera na pambili ng pagkain, ibigay niyo sa akin yung inyong mga ari-arian ng mga hayop. Yung mga alaga ninyong hayop, just give it to me in exchange for what? For food. Verse 17, and they brought their cattle unto Joseph, and Joseph gave them bread in exchange for horses, and for the flocks, and for the cattle of the herds, and for the asses, and he fed them with bread for all their cattle for that year. So sa buong taon, they were able to get food from Joseph. Nakakain sila. They survived yung famine sa loob ng 1 taon dahil ibinagbili nila ang kanilang mga hayop. But after that year ended, verse 18, they came unto him the 2nd year and said unto him, we will not hide it from my Lord, how that our money is spent. My Lord also hath our herds of cattle. There is not aught left in the sight of my Lord but our bodies and our lands. Naubos na yung kanilang pera. Naubos na yung kanilang mga hayop na alaga. Wala na silang maipampapalit para makakuha sila ng pagkain. Ang natira na lamang ay ang kanilang mga katawan at ang kanilang mga lupain. Look at verse number 19. Wherefore shall we die before thine eyes, both we and our land? Buy us and our land for bread, and we and our land will be servants unto Pharaoh, and give us seed that we may live and not die, that the land may not be desolate. Now, look at the desperation of these people. Para lamang makakain, para lamang mabuhay. Handa na silang ipagbili yung kanilang mga sarili, yung kanilang mga lupain. Handa silang na maging alipin ni Pharaoh all throughout their lives. Makamtan lamang nila yung kinakailangan at yung hinahangad nilang pagkain. So that's the picture, mga kapatid, ng taggutom. Sa panahon ng taggutom, yung dating mahalaga sa iyo ay magiging walang mahalaga kasi meron ka nang makikita sa iyong buhay na tunay at lubhang mahalaga. An urgent need that surpasses, that transcends sa lahat ng atin pong mga pangangailangan. I think yung magagarang damit, yung itsura, magagandang bahay, kayamanan, wala nang kwenta yun para sa mga Egyptians. Kasi mamamatay na sila eh. Anong saysay ng mga bagay na ito? So that they were willing to exchange everything, even ang kanilang mga sarili, makamtan lamang nila yung pagkain na kanilang kinakailangan. And that's actually the picture ng
taggutom at kauhawan na tinutukoy ng ating Panginoon. Pinagpala sila na handang ipagpalit ang lahat, makamtan lamang ang bagay na ito. Ano po yun? Katuwiran. The object of their desperation, of what they are seeking after, ay walang iba kundi ang katuwiran. Sipin niyo mga kapatid, kamangha-mangha ang tinuturo ng ating Panginoon dito. Ang mga mananampalataya, tandaan natin, ang Beatitudes ay katangian ng mga tao na makakapasok ng kaharian ng Diyos at ng mga tao sa loob ng kaharian ng Diyos. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Sino ang mga pinagpala? Anong katangian ng mga Kristiyano? Mga Kristiyano na gutom at uhaw sa katuwiran. Ito po mga kapatid, yung dapat po nating tanungin sa ating po mga sarili. Ano yung ating pinagsusumikapang makamtan sa buhay na ito? Dapat mga kapatid, kagaya tayo ng mga Egyptians na ibibilang nating higit na mahalaga ang katuwiran sa lahat ng bagay na atin pong tinatangan. Na handa tayong ipagpalit ang lahat, makamtan lamang natin ang katuwiran. But how many times sa atin pong mga buhay, how many instances sa atin pong mga buhay that we have exchanged righteousness for trivial things ng buhay po na ito? Na ipinagpalit po natin yung katuwiran para lamang makamtan natin yung mga bagay na wala namang kwenta sa buhay na ito. Na hindi po natin pinagsumikapang maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Dahil mas pinahalagahan natin yung mga walang kwentang bagay sa atin pong buhay. Layaw, pansariling kasiyahan, walang kabuluhang kaluwalhatian, at mga bagay sa sanlibutan. Kaya dito tinuturo ng ating Panginoon na kung meron man tayong hahanap-hanapin, kung meron mang pagsusumikapan natin na araw-araw ay titignan nating matinding pangangailangan, yun ay walang iba kundi ang maging matuwid sa harapan ng ating pong Panginoon. Na pag ang ating pong relasyon sa Diyos, pag ang ating buhay ay hindi tama, when we are being unrighteous, ay hindi tayo nagiging panatag, na pagkaramdam natin ay katapusan na ng ating buhay kung hindi magiging maayos ang ating relasyon sa harapan ng Panginoon. Alam niyo, may kita natin sa Biblia na ang katuwiran ay kinakailangan para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. And Jesus used this extremely negative analogy to portray that people, to be part of God's kingdom, must have this kind of desperation to get right with God after recognizing our own spiritual bankruptcy. Magkakarugtong po ito eh. So, verse number 3, pinagpala silang mga mahihirap sa spirito. Ito yung nakita mo na ikaw ay kapos o wala kang anumang katuwiran upang tanggapin ka sa kaharian ng Diyos. That's being spiritually bankrupt. And after recognizing that, you will mourn for it. You will mourn for your sins. Tatamis ka. And you will be humble. You will be meek. And after na ikay magpakumbaba, to recognize na wala kang anumang may offer sa Diyos upang ikay tanggapin sa kanyang kaharian. And here comes yung pagsusumikap, yung paghahangad natin, yung desperation natin to be right with God. And righteousness, mga kapatid, is equated to salvation. Isaiah 45 verse 8. Without righteousness, there will never be salvation. Sabi ng Bible, drop down, ye heavens from above, and let the skies pour down righteousness.
Hayaan natin ang kalangitan ay ibuhos ang katuwiran. Look at the next part. Let the earth open and let them bring forth salvation. Let righteousness spring up together. I, the Lord, have created it. You cannot separate righteousness from salvation. As if what God is saying here sa aklat po na ito na isinulat ni Isaiah is that ang kaligtasan ay dahil sa katuwiran at ang katuwiran ay dahil sa kaligtasan. Isaiah 56 verse 1, Thus saith the Lord, keep ye judgment and do justice, for my salvation is near to come, and my righteousness to be revealed. You cannot separate righteousness from salvation. Kaya alam niyo mga kapatid, if we claim na tayo po'y ligtas, ang unang-unang ebidensyang makikita sa buhay natin, yun ay walang iba kundi ang katuwiran. Imposible. Kaya it's mind-boggling. Sinasabi natin ligtas tayo pero liko tayo. Kaya mahirap tanggapin eh. Ligtas ka, sinasabi mo anak ka ng Diyos, tagasunod ka ni Kristo pero kurakot ka. Mandarambong tayo. Hindi tama yung ating mga pamamaraan. Righteousness is the mark, it is the hallmark ng isang tao na tunay na ligtas. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Ano sabi ng Bible? Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Ang liko mga kapatid, ang taong walang katuwiran, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yan. Kaya alam niyo, wag po tayong magpadaya. Wag tayong magpadaya na dahil sumunod ka lang sa panalangin, ligtas ka na, pero walang pagbabago sa buhay. Yan yung sinasabi ng ating pastor na panganib. Yung easy believism. Nag-share ng ebanghelyo. Pinasunod sa panalangin, pinatanggap kay Kristo without even explaining yung pangangailangan na tanggapin si Kristo. Without even explaining na ang tao'y makasalanan at mapapahamak. And then after sumunod sa panalangin, papangako, anak ka na ng Diyos. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Kahit gumawa ka pa ng kasalanan, hindi ka na mapupuntang impyerno. That is very dangerous, mga kapatid. That doctrine, yan ang sinasabi ni Paul Washer, na maraming dinalang kaluluwa sa impyerno. Mga tao na nadaya, thinking na dahil sumunod sila sa panalangin, ligtas na sila, but there is no righteousness sa kanilang buhay. Hindi po yan ang Kristyanismo na tinuturo ng Biblia. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon, ang mga tao sa kanyang kaharian ay mga tao who are genuinely desperate for righteousness. Mga tao na wala ng ibang pinagsusumikapan kundi ang maging matuwid sa buhay. Alam niyo, kaya nga meron tayong pag-aaral every day. Kaya nga we are being encouraged to attend yung ating mga pagtitipon. Yung mag-aral tayo ng salita ng Diyos. We are being encouraged na manalangin. Bakit po mga kapatid? Because we need to be constantly right with God. And by the way, yan po ang katangian ng mga Kristiyano. Hindi lamang ikaw ay naghangad na maging matuwid upon salvation, bago ka maligtas or before you get saved, but it is the constant attitude ng isang mananampalataya or constant need ng isang mananampalataya sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya nga in Romans chapter 7, tignan niyo yung struggle ng ni Paul na alam kong struggle rin po nating lahat. Romans chapter 7 verse 16 to 20. Ano sabi dito ng Bible? If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Meron po siyang inward struggle, may inward battle. Na sabi niya sa verse 17, For I know that in me, that is in my flesh, yung kanyang laman,
Itong laman po natin. Itong pagkatao natin na hindi pa natubos, na matutubos pa lamang, that will be perfect pag bumalik na ang ating Panginoon. But as long as we are here on earth, nandito pa tayo sa mundong ito, we have a struggle because of the flesh. Bakit? Ano po ang meron sa laman? Sabi dito ni Paul, dwelleth no good thing. Walang nananahang mabuti sa laman na ito. Ang gusto ng laman na ito, gumawa ng kasalanan. Ang gusto ng laman na ito, suwayin ng Diyos. Ang gusto ng laman na ito, salungat sa kalooban ng Panginoon. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. Verse 19, for the good that I would do, that I would do not, but the evil which I would not, that I do. Sipin nyo kung ano yung hindi niya dapat gawin na masama, yun yung kanyang nagagawa. Pero anong sabi ni Paul, now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Hindi na siya yun eh. Alam niyo tayong mga Kristiyano, hindi na po natin hangarin ang magkasala. Kundi yung laman. Sabi niya sa verse 24, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Meron po ba tayong ganitong uri ng pagtingin sa kasalanan? Pagtingin sa ating mga sarili, pag nakagagawa tayo ng kalikuan, just like Paul, para sa kanya, aba ako. Ibig sabihin mga kapatid, siya ay hindi masaya na meron siyang kasalanan na nagagawa sa kanyang buhay. And he is desperately in need of righteousness. Kaya ang mga mananampalataya, yan po yung atin pong katangian. Wala tayong ibang ninanasa, kundi ang maging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. And look at the promise ng ating Panginoon, the satisfaction. Blessed are they, verse 6, balik po tayo sa Matthew 5:6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Sapagkat sila'y mapupuno. They will be satisfied. Una, ang tao po, mga kapatid, bago tayo maligtas, wala namang matuwid eh. Romans 3:10, there is none righteous, no not one. Kaya nga yung tanong ni Job, yung tanong in the book of Job, how can a man be just in his sight? Paano ang tao magiging matuwid sa paningin ng Diyos? Yan po isang napaka-bigat na katanungan. Hindi ka pwedeng maging matuwid sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Hindi ka pwedeng maging matuwid sa pamamagitan ng relihiyon. And the only way to righteousness ay sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kaya, ang tanong, how can my scarcity of righteousness be filled or be satisfied? Paano ang kakulangan ko sa katuwiran ay mapupuno? Romans chapter 3, verse number 24 and 28. Sabi ni Paul, being justified freely by His grace. The word justified means to be declared righteous. Ibilang na matuwid. We are guilty na hindi tayo matuwid. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, ibinibilang tayong matuwid. Na yung katuwiran na ito ay na kay Kristo. Look at the next part. Through the redemption that is in Christ Jesus. Means mga kapatid na yung ating kasalanan was imputed to Christ, and then yung kanya namang katuwiran was imputed on us. Ito yung the doctrines of double imputation. Yung kasalanan ko ibinigay kay Kristo, yung katuwiran niya ibinigay sa akin. So that's the only way na tayo po yung magiging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Paano po yun? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 28, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Romans 5:1, we have peace with God through faith in Christ.
sa pamamagitan po ng pananampalataya, ay nagkaroon tayo ng pakikipagkapayaan. We are being justified by faith. Kaya ang tao, magkakaroon lamang siya ng katuwiran pag siya ay sumampalataya, pag siya ay naligtas. Kaya napakasimple po sa Biblia. Pagka tinawag po na matuwid, Kristiyano po tinutukoy doon. At yung unrighteous po sa Biblia, hindi po Kristiyano ang tinutukoy doon. Kaya bukod doon, kagaya ng akin pong sinasabi kanina, hindi lamang bago ka maligtas, ikaw ay bibigyan ng Diyos ng katuwiran para pag ikay naligtas. Pagkatapos mong maligtas, yung katuwiran po na yan ay patuloy pong hahanapin po natin. Kaya yan po yung nagiging satisfaction ng isang mananampalataya. Psalm 34 verse 10, the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Hindi tayo mangangailangan. We will always be filled with God. Tayong mga naghahanap sa Diyos. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya alam niyo mga kapatid, sa mundong ito, sino yung mga tao na merong contentment? Sino yung mga tao who are satisfied? Not only we are satisfied, hindi lamang napunan yung atin pong pangangailangan sa katuwiran, but our satisfaction, we find it with God, in God, sa atin pong Panginoon. Na wala tayong ibang pinakahangad kundi ang ating Panginoon. Kaya as we close mga kapatid, bago tayo manalangin, ang unang tanong, ano ang pinakahahangad natin sa buhay na ito? What are we desperately seeking after in life? Ano yung pinaka-pinapangarap mo? Ano yung pinaka-pinagsusumikapan nating makamtan? Alam niyo mga kapatid, kung ang pinaka-pinagsusumikapan lamang po natin ay salapi, kumita ng pera, sumikap, maging masaya sa mga bagay sa mundong ito. Kung ang pinagsusumikapan lamang po natin mga kapatid ay gusto lang natin na magkaroon tayo ng kayamanan para mabili natin lahat ng gusto natin sa mundong ito. I'm not saying na hindi tayo pwedeng maghangad na umunlad sa buhay. Magkaroon ka ng mga bagay that you can enjoy. I'm not saying those ay masasama per se. Pero kung pinagpalit natin ang katuwiran para lamang sa mga bagay sa mundong ito at para lamang sa mga bagay pansarili, mali po tayo ng hinahanap. Kaya sabi ni Isaiah, ni Jeremiah, sabi ng Panginoon through Jeremiah, seekest thou great things for thyself? Naghahangad ka ba ng mga dakilang bagay para sa sarili mo? Anong sabi niya? Seek them not. Huwag mong hanapin yan. Ang hanapin po natin mga kapatid is that we will always be right with God. Katuwiran. Yan tinuturo ng atin pong pastor. Mahal ang katuwiran. May mga bagay na kinakailangan mong ipagpalit para lamang ikay maging matuwid. Pero kung matino ang ating isipan, tama ang ating isipan, hindi ka manghihinayang na ipagpalit yung mga walang kwentang bagay o kahit anumang tinuturing mong mahalaga noon, maging matuwid lamang po tayo. Sa tingin niyo po ba yung mga tao sa Egypt during the time of Joseph, may halaga pa ba sa kanila ang kanilang mga ari-arian? May halaga pa ba sa kanila ang kanilang mga kayamanan? Wala na po. Wala silang ibang nakitang mahalaga kundi pagkain. Eh, ganyan po dapat tayo mga mananampalataya. Ano hinahanap po natin sa buhay? Kaya, let us strive. Lagi po nating hangarin. Lagi tayong matakam sa katuwiran. Tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Amang Diyos na nasa langit, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa
katotohanan na nagpapaalala po sa amin na meron po kaming dapat na pagsumikapang hanapin at makamtan sa buhay na ito. Tulungan niyo kami, O Diyos, na pagsumikapan po naming maging matuwid. Na huwag po naming ipagpalit ang katuwiran para lamang sa mga bagay na walang saysay at walang kabuluhan. Na kung kinakailangan, Panginoon, na mahirapan kami, magastosan kami, masaktan kami, alang-alang sa katuwiran, ay gawin po namin. Lord, tulungan niyo kami, O Diyos. Hindi po namin ito kaya. And help us, Lord, to always seek satisfaction mula sa inyo. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang tunay na kasapatan ng amin pong buhay ay matatagpuan lamang po namin sa katuwiran. Tawad po sa mga sala at pagkukulang. Biyayaan niyo po kami sa araw na ito, mga naghahanap buhay, ang mga magnenegosyo, mga estudyante, ang mga mangangaral po na hahayo upang magturo ng inyong mga salita sa mga bahay-bahay. Lord, pagpalain po ninyo ang mga gagawin namin sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito'y aming dalangin. Amen. Magandang umaga po at pagpalain po tayo ng atin pong Panginoon. God bless us all. Sige po, Sir Josh. Okay? Salamat po mga kapatid. Thank you po, Pastor. See you again sa atin pong mga pagtitipon. Thank you po, Pat. Good morning. Good morning po. Kapag palabas ko kapag busy na isang pending. Ayun. Tagal ko sa taon. Nabot na ko ng Ang pending